Natupad ang pangarap ng isang ginang matapos unang beses na makasakay sa isang eroplano. Walang kaalam-alam na isa sa mga stewardess doon ay kanya palang anak na 25 taon na niyang hindi nakikita. Si Elizabeth ay nasa airport noon sa Los Angeles, naguguluhan at nanginginig ang mga kamay. Hindi pa niya nararanasan ang makasakay ng eroplano at ang laki ng mga eroplano sa labas ay sadyang nagpapahanga sa kanya. Kinakabahan ng ginang at hindi makapaniwala na waring hindi niya inaasahan na posible itong mangyari. Ang galing naman, paano ngang isang malaking sasakyan na gaya niyan ay kayang makalipad sa kaulapan? Napapangiti na lamang sa Elizabeth na matutupad na niya ang kanyang pangarap. Pero ang trip na iyon ay may espesyal na dahilan. Kinakailangan niya kasing mabisita ang kanyang kapatid at mga pamangkin sa New York. Maraming taon na rin silang hindi nagkikita-kita. Simula nang ang kanyang kapatid ay nag-ibang bansa, 10 taon na ang nakakaraan. Ang kapatid ni Elizabeth ay isang negosyante na palaging abala at halos nauubusan ng oras sa pagtatrabaho. Kaya naman, hindi masyadong makontak ng magkapatid ang isa't isa. Ayaw din naman ni Elizabeth na mas lumayo pa ang loob sa kanya ng kanyang mga pamangkin dahil hindi na niya sila masyadong nakakausap. Bago makasakay ng eroplano, ay tinawagan pa si Elizabeth ng kanyang kapatid para itanong kung anong oras ba siya makakarating. Hay nako Henry, tingnan mo tong ginagawa ko. Sasakay ako ngayon sa malaking eroplano para lang mabisita ka dyan sa New York. Kinakabahan ako, kaya dapat ay bumawi ka sa akin. Ipaghanda mo ko ng masarap na pagkain. Si Henry naman ay natawa. O siya, anong oras ka ba makakarating? Baka gabihin na rin ako sa pagdating. Matapos ang tawagan ng magkapatid, si Elizabeth ay naglakad muna papasok ng isang cafe sa airport. Inobserbahan ng mga biyaherong nagdaraan sa kanyang paligid. Ang kanyang pagkasabik at takot ay sadyang lumalaki sa tuwing iniisip kung ano ang naghihintay sa kanya sa pagsakay ng eroplano. Mas matindi pa ang naging nervyos niya kaysa sa kanyang inaasahan. Sa gitna ng abalang cafe ay isang eksena ang biglang sumurpresa sa kanya. Isang bata na nananakbong nagdaan habang hawak ang laruan nitong eroplano. Isang eksena na nagbigay kay Elizabeth ng napakalalim na pag-iisip. Noong maliit ka pa, di ba? Yan din ang pangarap mo, ang makalipad. Di ba anak ko? Bulong niya sa kanyang sarili kasabay ng bigla niyang pagluha. Wala akong ibang hinihiling kundi ang makasama kang muli. Ang pinupunto ni Elizabeth ay ang kanyang anak na babae na 25 taon nang nawawala sa kanya. Isang pagkawala na bumabagabag pa rin sa kanyang pagkatao nang biglang maistorbo ang malalim niyang pag-iisip nang dahil sa isang boses. Passengers on flight 2795, please report to boarding gate A. Sa wakas, oras na yon para sumakay ng eroplano, kaya agad na siyang tumayo, dala ang kaba sa kanyang puso. Inihahanda na ang sarili sa kung anumang pwede niyang maranasan. Sa una niyang pagsakay sa eroplano, ilang sandali pa, pagkapasok ng eroplano at pagkaupo sa kanyang upuan, ay mas lumaki pa ang tensyong kanyang nararamdaman. Habang nakaupo, ay bumubulong si Elizabeth sa kanyang sarili. Nandito na ako sa wakas. Nandito na ako. Ang lahat ay magiging maayos na. Ang nais lamang ng ginang ay ang mapakalma ang kanyang sarili sa kabila ng pagkanerbiyos na kanyang nararamdaman. Maya-maya pa ay nagsimula na rin ang isang flight attendant na i-instruct ang bawat safety procedures sa biyahe na pinanood naman at inintinding mabuti ng mga pasahero. Waring sigurado ang attendant base na rin sa kanyang mga tingin na ang magiging biyahe ng lahat ay ligtas at magiging maayos. Nang makapaangat na ang eroplano sa lupa, ay napakapit naman sa Elizabeth sa kanyang kinauupuan. Nadadama ang presensya ng kanilang paglipad. Kinakabahan si Elizabeth ng sobra, pero pumikit na lamang siya at nirelax ang kanyang isip. Kasabay ng malalim na paghinga. Nasa tabi siya ng bintana, kaya nang sinubukan niyang pagmasdan ang nakakalulang tanawin sa baba ng kaulapan, ay nanlaki ang kanyang mga mata sa paghanga. Diyos ko, sadyang nakakamangha. Ang bawat larawan ng tanawin na kanyang napapagmasdan ay hindi niya kailanman malilimutan. Nang maging magaan at stable na ang eroplano sa himpapawid, ay dito na rin nagsimulang magserbisyo ang mga attendants. Nag-aalok ng maiinom at makakain. Ang attendant naman na naka-in-charge sa row ni Elizabeth ay lumapit sa kanila ng may ngiti. Minasdan lamang din ng matanda kung paano siyang paghandaan at pagsalinan ng maiinom ng attendant.
May kakaiba sa stewardess na iyon na nadarama niyang komportable siya at ligtas, na waring pamilyar na sa kanya ang presensya nito. Pero mas natigilan si Elizabeth nang makita ang napakagandang mga mata ng stewardess kung saan naalala niya ang imahe ng kanyang kabataan. Kaya naman, hindi na napigilan ng ginang ang magkomento. "May maganda kang ngiti, iha." Bilang tugon ay napangiti naman ang stewardess. "Naku, maraming salamat po. Maganda rin naman po ang ngiti niyo, ma'am." Dito, nakadama ang dalawa ng koneksyon. Sabay pag-a-announce ng piloto sa audio na malalagay ang eroplano sa kaunting turbulence dahil sa ilang kadahilanan, pero sinisigurado nila na ang biyahe ay ligtas at walang magiging problema. Nadama naman ng stewardess ang labis na pagkatakot na Elizabeth, kaya tinanong na niya ito ng may simpatya. "Unang beses niyo po ba ito?" "Oo, iha. Hindi ako nakakasakay ng eroplano dati. Ngayon pa lamang, kaya inaamin ko, natatakot talaga ako ng sobra." "Wag po kayong mag-alala. Sinisigurado ko po sa inyo na magiging maayos ang lahat. Nalipad ako araw-araw sakay ng eroplanong ito, kaya ako na po ang nagpapasigurado sa inyo, ma'am. Manatili lang po kayong kalmado at hayaan ang inyong sarili na maramdaman ang masayang karanasan na lumipad sa langit, sa taas ng ulap." Hindi matukoy ni Elizabeth, pero may kakaiba sa stewardess na iyon na hindi niya maintindihan. "Huwag na po kayong mag-alala. Nasa mabuting kamay po kayo at ang lahat ng pasahero na naririto ngayon. Ang isa pa po, ang piloto mismo ay ang aking asawa, kaya tiwala akong magiging ligtas ang ating biyahe." Bulong ng stewardess na labis na nagpangiti sa ginang. Walang ibang nais ang stewardess doon kundi ang mapakalma sa Elizabeth na waring pamilyar sa kanyang puso sa hindi niya malamang kadahilanan. Ang biyahe ay nagpatuloy lamang, ilang oras din ang kailangan nilang hintayin bago makarating ng New York, at sinusubukan namang i-enjoy ni Elizabeth ang kanyang nagiging karanasan. Makalipas ang isang oras ay bigla na lamang nagdaan ang eroplano sa biglaang turbulence o pagkayanig na biglaang nangyari at hindi inaasahan ng lahat. Dahilan para lalong mataranta si Elizabeth na mas mahigpit pang napahawak sa kanyang upuan. "Mamamatay na tayo. Ang eroplano ay babagsak na yata." Pagsigaw ng ginang habang naiiyak na sa takot. Nang makita ng stewardess ang kakaibang takot at pangamba na kanyang nararanasan, ay agad itong lumapit para siya ay pakalmahin. Agad humawak ang stewardess sa kanyang kamay para mabigyan siya ng lakas ng loob, habang ipinapaliwanag na ang turbulence ay normal lamang na nangyayari at walang babagsak dahil ang eroplano ay ligtas at walang problema kahit pa yumanig man ito ng sobra. "Huwag na po kayong mag-alala. Hindi po tayo babagsak. Magpahinga na lang po muna kayo." Ganun pa man, ang turbulence ay nagpatuloy at mas lalo pang lumala. Sa puntong nag-announce na ang piloto na ang lahat ng pasahero ay manatili na lamang sa kanilang mga upuan at maghigpit na ng kanilang seatbelts. Ang attendant nang makita ang ginang na labis na natatakot ay naupo na lamang para ito ay tabihan. "Kalmahan niyo lang po, ma'am. Ako po, kapag natatakot ako madalas, lalo na pag nagigising ako sa isang bangungot, ay may isang bagay po akong ginagawa. Nais niyo po bang malaman?" May simpatya niyang katanungan. Kakanta ako ng isang awit na nagpapakalma sa akin. Isang awiting madalas kantahin sa akin noon ng pinaka-espesyal na tao sa aking buhay." Nang mga sandaling yon ay walang kalam-alam sa Elizabeth sa pupwedeng mangyari. Nagsimula ang stewardess na umawit at marahan namang nakinig sa Elizabeth na agad nakadama ng takot. Ang tibok ng kanyang puso ay bumilis ng sobra. Hindi niya mapaniwalaan ang kanyang nadidinig. Hindi ito posible. Natitigilan siya sa pagkabigla. Naalala niya ang awiting iyon. Ang mismong sarili niyang kanta na kanyang inaawit sa kanyang anak. Ang awiting inaawit niya sa kanyang anak sa tuwing ito ay natatakot, madalas sa bangungot o sa malalakas na ingay ng kulog. Isang awitin na kinakanta niya sa kanyang anak na nawalay sa kanya sa loob ng 25 taon. Si Elizabeth ay napapatulala na lamang sa stewardess at hindi makapagsalita. Waring nagbabalik sa alaala niya ang bawat memorya ng nakaraan. Isang memorya na bumabagabag sa kanya sa loob ng maraming taon. Isa lamang siyang single mother noon at sa ika-5 kaarawan ng kanyang anak na si Margot ay naisipan niyang ipasyal ito sa parke at doon magsagawa ng selebrasyon. Gaya din ng nais ng bata, isang espesyal na sandali ang araw na iyon dahil ang parke ay nagsagawa at nagsaayos ng Cinderella Team Event, isang tema na talagang kinaibigan ng batang si Margot.
Ang parke noon ay napupuno ng mga bata na nagkakasiyahan at ang mga magulang at tagapag-alaga na nagbabantay sa kanila. Kaya naman, pinakiusapan na Elizabeth ang kanyang anak na kumapit lamang sa kanya at huwag bibitaw. Manatiling nakatabi sa kanya at huwag lalayo dahil pwede siyang mawala ng mabilisan. Ilang sandali pa nang nakaramdam ng gutom ang bata ay agad nang pumunta ang mag-ina sa isang food stall para makabili ng pagkain, at nang nakapila na sila ay dito na biglang binati ni Elizabeth ng isa niyang kaibigan na naging dahilan ng kanyang kalibangan. Nagtaka na lamang siya maya-maya nang di na niya nadidinig ang tinig ng kanyang anak at kanya nangang napansin na ito'y nawawala na. Labis siyang natakot at nangamba. Gayun din ang kanyang kaibigan na tumulong din sa kanya noon para mahanap ang nawawala niyang anak. Nang hindi ito nakita ay dumiretso na sila sa mga otoridad na agad ni-review ang bawat footage sa kamera ng parke. Pero nang dahil sa dami ng tao sa araw na iyon at dahil sa liit ng bata ay naging mahirap sa kanila na matagpuan ito ni masilayan man lamang kung ano ang nangyari. Napupuno ng tao ang parke dahil sa event, kaya naging imposible para sa mga otoridad ang paghahanap sa bata. Nagdaan ang bawat araw, simula noon ay hindi na natagpuan pa si Margot sa kabila ng masigasig nilang isinasagawang paghahanap. Walang ibang masisi si Elizabeth kundi ang kanyang sarili, umiiyak sa pangungulila sa pagkawala ng kanyang kaisa-isang anak sa puntong kinonsidera na niya ang kanyang sarili bilang ang pinakamasamang ina sa buong mundo na naghatid sa kanya ng hindi makayanang sakit ng pagsisisi. Tanging ang kanyang kapatid lamang na si Henry ang kanyang naging kaligtasan na nagsaayos din ng ilang investigasyon at nag-hire ng private detectives para sa mas mabilis na paghahanap sa kanyang pamangkin. Pero sa masamang balita, matapos ang masigasig na paghahanap ay nakatanggap na lamang ang magkapatid ng tawag mula sa mga pulis na kinukonsiderang patay na ang bata. Ang sakit na nararamdaman ni Elizabeth ay hindi niya maipaliwanag kahit na pinaniniwalaan niyang buhay pa ang kanyang anak ay hindi niya iyon masigurado kaya't sadya siyang nilabo ng kanyang pagsisisi. Nagkataon pa na kinakailangan na ni Henry na lumipad ng New York dahilan para maiwan si Elizabeth sa Los Angeles ng nag-iisa. Simula noon ay wala nang ibang hiniling si Elizabeth kundi ang makasamang muli ang kanyang anak matapos umawit ng stewardess gamit ang awiting sa Elizabeth mismo ang gumawa. Ay dito na siya naglakas loob na magtanong, "Yang awitin na yan, saan mo natutunan yan, iha?" Medyo tunog kakaiba pero napakinggan ko lang yun mula sa panaginip ko. Malinaw na isinadula ng stewardess ang kanyang panaginip kung saan isang babae umano na may mapulang buhok at malaberdeng mga mata at sa kanya'y umaawit ng awiting nagpapakalma sa kanyang puso sa tuwing siya'y natatakot at nababagabag. Nangingilid na ang luha ni Elizabeth noon pero nagawa pa rin niyang magtanong. Margot po ang pangalan ko." Tugon ng stewardess kasabay ng matamis na pagngiti. Ang ginang ay bigla na lamang naluha ng sobra. Sigurado na siya na ang babaeng nasa kanyang harapan ay walang iba kundi ang kanyang anak. Ang flight attendant naman ay hindi na rin naiwasan ang maging emosyonal kahit pa hindi pa naman niya nauunawaan ang dahilan ng lahat. Sa kabutihang palad ay nagtanong naman siya kung ano ang problema, lalo nang makita ang labis na pag-iyak ng ginang sa kanyang harapan. Nang mapalapit ang stewardess kay Elizabeth, nanginginig man ang boses, ay nagawa nitong ipaalala ang ilang imahe ng nakaraan, ang parke, ang ikalima niyang kaarawan, ang Cinderella event. Nang mga sandaling yun, ay parang mga larawang nagsibalikan sa isipan ng babae ang lahat-lahat ng nangyari. Bigla na lamang siyang napasalita ng medyo nauutal. Ma? Ikaw po ba talaga yan?" Hindi na nakatugon pa sa Elizabeth sa tindi ng bugso ng damdamin. Sa halip ay nagkayakapan na labang ng mahigpit ang dalawa ng may pagkasabik. Taglay ang mga luha ng kaligayahan sa kanilang mga wangis. Ang saya na nararamdaman ng dalawa ay hindi basta-basta may papaliwanag. Ang pagkikita nila ay isang eksena na waring imposible pero itinadhana. Isang mag-ina na pinaghiwalay ng matagal ng panahon pero muling nagsama sa panahong hindi nila kapwa ay naasahan. Dahil sa nakakaantig na eksena, hindi rin napigilan ng karamihan sa pasahero ang maging emosyonal. Sila ay magkakasama na nagsipalakpakan bilang selebrasyon at pakikiisa sa muling pagkikita ng mag-ina. Ang dalawa ay nag-iiyak ng sobra pero ang bawat pag-iyak na nila ngayon ay bunga na ng labis na kasiyahan. Ibang-iba kaysa dati, ang pagluha na tila humugas sa ilang dekada nilang paghihinagpis
at pinagdaraan ng pangungulila sa isa't isa. Waring hindi pa rin makapaniwala sa muli nilang pagsasama na hindi nila inakala pang mangyayari. Sinabi ko na nadarama ko, buhay ka anak ko. Si Margot naman ay agad nang nagpaliwanag sa kung ano ang natatandaan niyang nangyari ng mga panahong yon. Sinabi niya ang pagkakataon na napalayo siya matapos siyang may makita na batang nakasuot ng Cinderella costume, at sa dami ng tao na bumangga at humarang sa kanya ay naging madali sa kanya na maligaw. Nahirapan siyang makapagsiksikan at hindi na nagawang mahanap pa ang kanyang ina. Takot na takot siya umano ng mga sandaling yon na nag-iiyak sa isang sulok, nag-iisa at walang magawa. Ilang sandali pa ay dito na siya nagawang mapansin ng napadaang mag-asawa na nagawa pang tumulong sa bata na mahanap ang kanyang ina. Sa edad na 5 pa lamang ay mas lalo pang naging mahirap sa mag-asawa na kumuha ng detalyadong impormasyon sa bata, gaya ng buong pangalan ng kanyang magulang, kumpletong address o numero sa telepono. Iniuwi muna ng mag-asawa na yun ang bata, pero nang ilang buwan na ang makalipas ay wala na silang nagawa kundi ang ampunin si Margot, taglay ang pag-aalaga ng isang magulang at karangyaan sa buhay. Isang karangyaan na dahil sa pagiging mahirap na Elizabeth noon ay hindi niya maibibigay sa kanyang anak. Hindi nakala ni Margot na ang awiting kailanman ay hindi nawala sa kanyang isip maging sa pagtulog ang siyang magbibigay daan para magkita silang muli ng tunay niyang ina. Matapos silang magkawalay ng 2.5 dekada, pagkababa ng eroplano ay agad nagpasahan ang mag-ina ng kanilang kontak. Nagsimula na silang magkaroon ng magandang relasyon muli at ang balita ng pangyayari dahil na rin sa mga naging saksi. May ilang pumapalakpak sa naging emosyonal bilang pagbubunyi sa muling pagkikita ng Elizabeth at ang kanyang anak na si Margot. Agad namang ipinakilala ni Margot ang kanyang ina sa kanyang pilotong asawa. Una nang dinalaw na Elizabeth ang tirahan ng kanyang anak para makilala ang mabuting mag-asawa na umampon sa kanya at nag-alaga, na nang kanyang makita ay labis niyang pinasalamatan ng sobra. Ang muling pagsasama ng mag-ina ay talaga namang naging pambihira. Marami silang kwento ng nakalipas na napag-usapan at naibahagi sa isa't isa. Nagpapasalamat sila na sa tagal ng panahon ng pagkakawalay ay magagawa na nila ngayon na makapagsama. Dahil kahit na mag-ina sila, sa tinagal ng panahon ay kapwa nila hindi nakilala ang isa't isa, kaya't kailangan pa nilang bumuong muli ng pinagsamahan. Labis na ikinaliligayan ni Elizabeth ang pakiramdam na hindi na siya ngayon nag-iisa. Ang kanyang anak ay nagbalik na sa kanyang buhay. Nang mapag-alaman niyang si Margot ay may tinutuluyan din, ay nagmistulang biyaya, lalo na nang mapag-alaman ni Elizabeth na ganap na pala siyang naging lola. Si Margot at ang kanyang asawa ay merong 2 anak, isang lalaki at isang babae, na ngayon ay magiging apo na ni Elizabeth, na labis ikinaliligaya ng kanyang puso. Ang ginang ay napapaligiran na ngayon ng pagmamahal ng kanyang sariling pamilya, isang bagay na dati kanya lamang hinihiling, na ang dating hindi niya nararanasan sa kanyang anak noon ay mararanasan na niya ngayon ng masigit pa kasama ang kanyang mga apo. Ang lahat ng yan ay naganap dahil lamang sa isang simpleng trip na Elizabeth na nagpapakita ng isang aral na anuman ay pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao. Ang lahat ng problema, gaano man kabigat, ay pwedeng maayos, gaano man kalala ang magiging turbulence ng buhay, basta't huwag lamang tayong susuko.